Mga salita ng Diyos ang siyang representative ng Diyos dito sa mundo. Okay ba? Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Dahil ito po ang nagsasabing buhay ang Panginoon sa atin. Amen. At hindi lang ito sinasabi, kundi ito ay katotohanan, realidad, dahil sa kanyang mga salita. Amen. Kaya po yung aking paglipat this coming Sunday, ito'y salita na nabitawan sa atin. Tama po ba? Amen. Pero hindi pa po tayo nakapunta doon. Pero ito ay katotohanan na dahil ito'y sinabi sa atin. Amen. Okay? So, katotohanan na ito sa atin dahil sa salitang nabanggit sa atin. Tama po ba yun? Okay? It is already a reality. Hindi yung pagdating natin doon sa Sunday, ay, ito pala na eh. Totoo pala nililipat tayo, no? Hindi po. Hindi na tayo nagtataka na tayo po ay tutungo doon sa bagong building. Dahil nung na-announce ngayon ay realidad na ito. Tama po ba yan? Amen. That's why faith is a reality. Ang pananampalataya ay katotohanan na. Hindi pala kapag nakita mo, doon pala ang faith. Hindi po ganoon ang faith. Ang faith ay totoo na. Okay ba ba? Ngayon, paano ito naproproseso? Kaya po kayo naniniwala sa salitang nabitawan because you have a relationship. Saan nag-announce dito? Amen po ba? Meron tayong kaugnayan at kilala nyo yung nagsasalita. Okay po ba? You belong to this group. Amen. Pero kung baguhan ka pa lang, medyo mayroon kang alinlangan. Di po ba? Okay? O kaya naman, kung ang nag-a-announce ay hindi nyo kakilala, halimbawa yung parking boy natin ang mag-announce dito. Ha? O niniwala ba kayo? Kahit totoo ang sinasabi niya, meron kayong alinlangan. Bakit po? Kasi hindi nyo siya lubusang kakilala. And that is the sequence, my dear brothers and sisters. Huwag mo sabihin may faith ka kung hindi mo kilala nagsasalita. Kaya kailangan ang foundation natin sa faith natin is the Word of God. Kaya kung maraming mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano, may pagkilala tayo sa Diyos. Alam natin siya, parking boy. Pero hanggang doon lang. We have no intimacy. We have no understanding. Tama po ba yun? Kaya po, tayo ay na linlang ng mundo, na linlang ng dyablo, na sa pananaw natin, kilala natin ang Diyos at alam natin ang Diyos, ligtas tayo, hanggang doon na ang alam natin. Kaya po, yung inaasam nating maranasan ng mga pangako ng Diyos ay hindi natin nararanasan. Simply because lack of understanding. Intimacy. Kaya kahit totoo ang sinasabi ng salita ng Panginoon, pero dahil wala tayong lubos na pagkakilala, kaya napakahalaga po sinabi po ng salita ng Panginoon si Pablo, that I may know Him more. Na winawalang halaga kong lahat ng bagay, ang ninanais ko'y makilala ng lubusan ng Panginoon. At kapag nakilala natin siya ng lubusan, amen, tuloy nga pong yung kanyang salita ng makapangyarihan ay magiging makatotohanan sa atin. Okay po ba? Okay? So maraming panahon, nakala natin hindi kalooban ng Diyos. Akala natin hindi pa timing, no? We have lack of
understanding and intimacy with God. Na kahit totoo ang sinasabi niya, pero dahil konti ang ating pag-unawa at kaalaman, hindi natin nararanasan ang katotohanan ng lubusan sa buhay. Kaya kung halimbawa ako'y mag-a-announce ngayon na tayo po ay hindi lilipat sa next Sunday. Okay? Dahil kilala niyo ako, maniniwala kayo sa akin kahit hindi totoo ang aking sinasabi. Because you know me. Hello? Kaya yung parking boy, ay totoo sinasabi niya, pero hindi niyo sa kakilala, hindi kayo maniniwala kahit totoo sinasabi. Pero dahil kakilala niyo ako, kaya kapag sinabi ko na hindi tayo tutuloy, maniniwala kayo sa akin kahit hindi totoo ang sinasabi ko. Because you know me. You have a relationship with me. Okay? Do you understand? Kaya po, katotohanan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero dahil hindi natin sa lubos, kilala, kaya hindi natin tinatanggap ang katotohanan ng sinasabi. Kaya yung mundo, nakakilala natin ang nakasanayan ng katawan natin, nakasanayan ng pag-iisip natin, na kahit hindi totoo, pero dahil kakilala natin, kaya naniniwala tayo. Do you understand? Hello? That's why knowing Him is very important. Knowing the Word of God is very powerful. Na ito ay hindi natin nabigyan ng pansin sa buhay natin. Ang pinansin lang natin ay tayo ay may relasyon sa Diyos, makapangyarihan ng Diyos, totoo ang Diyos, pero hindi natin naunawaan at nakikilalang lubusan ang Diyos na siyang tinanggap natin sa buhay. Kaya po, it is very important to understand God, to understand His Word. Amen po ba? Upang sa ganoon, yung katotohanan na sinasabi niya ay maranasan. Noong bago po yung mga air condition na digital na tinatawag, no? Kapag may aircon ka, lalamig ka. Tama po ba yan? Okay, yun po yung katotohanan, no? Pero dahil nagkaroon ng pagbabagong sistema kung paano mag-operate ng air condition, kagaya nito, digital po yan, ito mga manual. Digital po yun, no? Mga digital na yun, may remote control, tama ba? May numero na. May screen na, yan. Di ba? Meron namang aircon na gano'n. So, nung mga bago yan, okay, nakaset po yung aircon doon sa isang function hall. 16 lang, 16. 16. So, sabi ko, ba't sinet nilang ganito na mahina yung kanyang cooling? So, tinaas ko, 25, 26. So, nangyari, pinawisan ako. No? So, ang aircon, na bago, digital, pero dahil mali ang aking pangunawa, hindi ko naranasan yung lamig, kundi naranasan ko ay yung init. Dahil kulang ako ng pangunawa, kahit may kakayahan siyang magpalamig. Naunawan niyo po ba yan? Kaya kailangan, kapag bumili ka ngayon ng mga appliances, dahil complicated, ang mga appliances ngayon, no? Ngayon, ay naunawa mo na kailangan pala kapag mababa yung numero, mas malamig. Okay ba? O, natin po kayo yan, no? Hindi namin po, balik yan, ito naman, manual, habang tumataas ang numero, lumalamig. Yung digital pa ko ba?
Eh na, sa kayo na. Oh, di ba? So, kaya nga po, kaya kapag bumili ka ng appliances na because of technology and complicated, ang sabi po ng manual, read carefully. Before you use it, read carefully. Kaya para ma-maximize yung binibili natin, ay kailangan basahin ngayon ang mga manuals na napakahalaga. Okay po ba? Para po ma-enjoy natin, ma-maximize yung pong nabili natin. That's why, let us maximize our blessing coming from God. The favor. Amen po ba? Kaya nga, let us read carefully, understand carefully the Word of God in our lives. Amen po ba? Okay? Kaya po, sa ating pong teksto ngayon, in Romans chapter 1, verse 16 and 17, nang saan ang ating pong tema, in Christ alone, His Word, our life. Ang salita ng Diyos ay buhay natin. Okay ba? So the Word of God is our life. Amen. So, sabi po sa Tagalog, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Okay? So, the gospel, ang magandang balita ay hindi ikinahihiya. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. This is the power of God. Amen. Para sa kaligtasan. Okay? No? Ng bawat sumasampalataya. So, ang mabuting balita, the gospel is the power of God. Ang sistema ng Diyos ay ang kanyang gospel, ang kanyang salita. No? Para ang isang tao ay maligtas. Ito ang kanyang kapangyarihan. Para ang tao ay maligtas. And that power is dunamis, dynamite. Ito yung makapangyarihan. Kung ang mundo ngayon ay may nuclear bomb, o ang mundo ngayon ay mayroong mga iba't ibang klaseng kapangyarihan, and the power of God is the gospel. The dynamite, the dunamis of God is the gospel, the Word of God. Amen. And that salvation is not only limited sa pagiging born-again experience. Ang kapangyarihan ng gospel na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat tao ay hindi po ito limitado lamang sa karanasan nating tayo ako ay na-born again, napatawad ang ating kasalanan. But salvation, it's about everything. Ganun po yung salvation na sinasabi po ng talata ito. It's not about it's not only limited, hindi ito limitado lamang patungkol sa born again experience, kundi ang kaligtasan na sinasabi dito is everything. About prosperity, about emotion, about healing, everything. Ang kapangyarihan ng Diyos, no, na ang gospel ay nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. It is a Greek word, sozo. Kaya po hindi ibig sabihin na sabi nga ni Pablo na kinakalimutan kong lahat ay basura sa akin. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay mga Diyos, ay wala kang prosperity, wala kang wealth, wala kang success. No? Hindi mo ganon ang relasyon natin sa Diyos
kapag tinanggap natin ang Panginoon, ang kanyang gospel, it's about everything. Amen to God. Kaya mo pinapahalaga ang Diyos kaysa anumang bagay dahil ang Diyos ay nakapagbibigay ng lahat ng bagay. Amen? Na kung saan ang material na bagay, limitado lamang. Kaya po, pag nakilala natin lubusan ng Diyos, ang material na bagay ay maliit na bagay lang. Tama po ba yun? Meron pong mga sitwasyon na kung saan ay ang isang babae at lalaki ay minsan ay nagpapasyang tinatawag na fixed marriage. Tama po ba yun? Na meron namang sitwasyon na ganitong fixed marriage na pera lang ang habol ng iba dahil babayaran siya. Tama po ba yun? Na kapag siya'y nagpakasal, dahil gusto naman ng isa ay citizenship, Amerika o anuman, babayaran siya. So, it is only about eros ang kanilang pagsasama. Money. No? Pero meron pagkakataon na sa kabila ng ganon, na meron silang ganong motibo, pero because of care ng bawat isa. Di ba? Na magle-level up. Ang kanilang relasyon na dating pera, pero dahil si nagsama na hindi sukat akalain na ganito pala ang kapix marriage siya, mabait siya, caring siya, malalahanin, may concern siya. So nag-level up. Na dati, dahil dati, pera lang ang habol ng bawat isa, di ba? Ngayon, ang pera, pag citizenship, ay naging maliit na bagay na lang. Hindi, mas mahalaga yung sa isa't isa. Ano mo naman natin? Kaya nga, that is, my dear brothers and sisters, hindi ibig sabihin na sila po ay nagtanggapan na yun sa isa't isa, wala na yung citizenship, wala na yung pera, no? Kundi po, lalo pang naging maganda ang buhay nila. Tama po eh. O na dati nag-iisa, ngayon ay may katuwang na at may kasama na nagmamahal sa kanya. O di mo ba? Nauna mo muna rin. So hindi mo sila nawalaan, kundi naragdagan pa. Ganun po ang kaugnayan natin sa Diyos. Hindi yung kapag nagipag-isa ka sa Panginoon, wala nang lahat ng bagay, no? Hindi po. Kundi lalo pang gaganda ang buhay ng isang nagipag-isa kay Kristo. Yun po ang isang malalim na may kaugnayan sa Diyos. Kaya po napakahalaga that His Word is our life because that is the power unto soso. Ibig sabihin, the power to salvation, power to everything. To save us. Palpahan mo natin ang buhay ng Diyos. Amen. So it's about understanding. It's not about hindi kikilos ang Diyos, hindi gumagawa ang Diyos, totoo ba ang Diyos? No. Sa simula hanggang wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing na baguhin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So sa English po, the just shall live by faith. So lahat ng itinuturing ng Diyos na baguhin dahil kay Kristo, kailangan na yun daw ay mabuhay na tayo sa pananampalataya. Kaya nga 2 Corinthians chapter 5 verse 17, let us walk by faith and not by sight. Dahil mas totoo ang Diyos kaysa sa mundo. Mas totoo ang spiritual kaysa sa mundo. Bakit? Ang pinanggalingan ng mundo ay ang Diyos. Ang pinanggalingan ng natural ay ang spiritual. Kaya ang minubukay sa atin ay mas mabuhay tayo at mabuhay tayo sa pananampalataya kaysa nakikita. Kaya sabi ng Panginoon kay Thomas, naniwala ka dahil nakita mo. So, linimitahan ni Thomas sa kanyang sarili. Na kung saan ang iba ay naniwala kahit hindi pa nakita si Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad ang taong naniniwala na hindi nakikita.
Amen po ba? Kaya, totoo ang mga natural na bagay. Kaya nga ang Panginoon ay nagbaba ang level niya kay Thomas. Para lamang kumbinsihin siya. Or not the word convincing, kundi para mapatunayan na totoo ang sinasabi ng iba na buhay si Jesus. Pero linimitahan ni Thomas ang kanyang sarili. Kaya minsan ay ganoon po ang sitwasyon natin. Nalilimitahan natin ang sarili natin. Hindi ang Diyos ang may limitasyon. Tama ba yan? Tayo ang naglilimita sa Diyos. Kaya po, ang mungkahi sa atin, mamuhay tayo sa pananampalataya, and faith is already a reality. Hindi po mangyayari pa lang. Kaya nga, Romans chapter 4 verse 17, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, ikaw ay magiging ama ng maraming mga bansa na kung saan si Abraham ay wala pang anak. Matanda na at baog si Sarah. Pero the Lord said, you will be the father. And ang sabi nga po ng verse 17, tinatawag ng Diyos ang mga nandyan na hindi nakikita. And that is faith. Amen. So, they are existing, but in the natural, you don't see it. Kaya yung kung aking sinabi kanina, lilipat tayo. You don't see it. But it is a reality. That's the Word. The Word is very powerful. Bakit? Because you have a relationship to me and I have a relationship to you. You know me and I know you. Tama ba yan? Okay? Kaya po, nagiging katotohanan. Salita. Kaya po, paglipat natin doon sa next Sunday, hindi ka na naliligo. Tama ba yun? Amen? Because today, it is already a reality. Hindi mo pa nakita sa dalawang mata mo na nandoon tayo. Pero, katotohanan na sa iyo, kaya ikaw ay pupunta doon. Tama ba yun? Kaya po kapag tayo ay kumilala ng lubusan sa ating Panginoon, ang salita ng Diyos ay nagbubunga ng pananampalataya, na kahit hindi po nakikita ng natural na mata mo, ikaw ay papunta doon. Dahil, mas totoo ang nasa loob mo kaysa sa labas. Tama ba yun? Kaya kahit magbilagro tayo ng magbilagro dito, kung hindi na bago ang puso ng tao, paniniwalaan pa rin niya yung alam niya kaysa yung nakikita niya. Tama ba yun? Kaya po yung parting boy, kung siyang mag-a-announce dito, mas paniniwalaan niyo yung alam niyo kaysa yung sa sinasabi niya. Na alam naman natin, totoo ang sinasabi niya. Pero dahil ang alam niyo, sino ba ito? Hindi ko naman kakilala ito. Hindi niyo paniniwalaan ang sinasabi niya. Dahil ang pagkaalam niyo, ang paniniwalaan. Hindi yung narinig niyo at nakikita niyo. Kaya sabi ng Panginoon, may mata sila, may tenga sila, pero hindi nila nakikita. Narinig nila, pero hindi nila. May pandinig sila, pero hindi nila naririnig. Kaya kailangan kong gumamit ng mga talinghaga, ang sabi ng Panginoon. Pero kayo, ng mga disipulo ko, you see it. Nakikita nyo. Amen. Okay mo ba? Parang hinalamig kayo. Amen? Amen. So my dear brothers and sisters, ang kaugnayan natin sa Diyos ay iba sa kaugnayan natin sa mundo.
Pero ang nangyari po, nagpasimula tayo po sa spiritual, na umugnay sa Diyos, pero nagpatuloy tayo kung anong pamamaraan natin, kung sino tayo, ay doon tayo nagkikipag-ugnay sa Diyos. Okay? So, hindi po ganun dapat. Okay? Hindi yung kung sino ka, kung ano ang ginawa mo, kaya nga sabi ni Sister kanina, sa pagbibigay natin, hindi yung magkano, hindi yung magkano tinira mo, kundi nagbibigay ka dahil sa pag-ibig ng Diyos. That is spiritual. It is not natural. Spiritual mo yun. It's about Him. It's about God. It's not about you. If it is about you and it's about me, that is natural. Okay po ba yun? Kaya nung tayo tumanggap sa Panginoon, hindi yung mali mo at hindi yung tama mo. Kundi, nung tumanggap ka sa Panginoon dahil sa Kanyang pag-ibig at dahil sa Kanyang ginawa at hindi kung ano ang ginawa mo at hindi mo ginawa. It's about Him. Are you listening? Kaya kapag tayo lalapit sa Panginoon, it's about His love, not about your love. Lord, kaluguran ako po. Mahal ko po kayo, Panginoon, kaya po. Talaga naman po, tao po ay pagpapalain mo. Lord, naging masipag po ako. Matyaga po ako. Lord, tamad po ako. Hindi ako dapat. That is natural. It's not about spiritual. It's about you eh. Kailangan kapag lalapit tayo sa Panginoon, sa pagkikipag-nagnayan natin, it's about Him. Lord, kaluguran niyo po. Lord, your power is in me. Your love at kayong pag-ibig ay nasa akin, mahal mo ko. Hindi kayo bayaran na katulad ng sinasabi ng John chapter 10. Amen? Na yung pastor ay bayaran, hindi niya ibibigay ang kanyang buhay, pero kayo po ay binigay niyo ang buhay niyo sa mga tupad ninyo. It's about Him. Okay mo ba? Palabanin natin ang aming kapilang Diyos. Hallelujah. Kaya, kapag tayo ay naging pag-ugnay, naging pag-fellowship sa Panginoon, talagang may empower ka. Dahil ito'y patungkol sa Kanya. Oh. Hindi yung nagawa mo o accomplishment mo. Kaya po, eto, listen. Maraming nagsasabi, Lord, salamat po. Dinan niyo kong kotse. Lord, salamat po, binigyan niyo akong bahay. Eh kung wala ka ng bahay, paano yun? Eh kung may karamdaman ka, Lord, pinagaling mo. It's about you. Kaya kapag may problema ka na, at meron kang pangangailangan, malungkot ka na. Kasi, it's about us. Tama mo ba yun? Kaya kung sa relasyon sa mag-asawa, relasyon sa magkaibigan, lumalapit ka sa Kanya dahil sa Kanyang pag-ibig, hindi dahil sa pag-ibig mo sa Kanya. Hello? Hello? Hindi niyo naman po. Di mo ba? Oh. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo, kaya ka malayang nakakalapit sa Kanya. Malaya kang umihingi sa Kanya. Hindi dahil sa pag-ibig mo sa Kanya, kaya ka umihingi. Hindi, kaya matapang ka, may kumpiyansa ka. Di ba ba? Kaya nga sa Hebrew chapter 4 verse 6, you can come to Him with boldness. Why? Because of the grace of God. Not because of your love. Kaya sa asawa ko, no? Sa sister ko, pagtimpla mo ako ng kape. Bakit? Dahil mahal niya ako. Hindi dahil mahal ko siya. It's about her. It's about the love of your friend. Tama mo ba yun? Parang hindi po tama. Tama mo ba? Di ba? Sa magkaibigan, sa isang matalik, sa isang malalim na relasyon, sa isang mayamang relasyon, a rich relationship, that is the reason why you come to Him, no? Hindi ka nahihiya sa Kanya,
Anytime you can call her, anytime you can katok sa kanilang pintuan, no? Because of His acceptance to you. Hindi dahil mahal mo siya at tinatanggap mo siya. Hindi ko gano'n. Tama mo ba yan? Hindi ko gano'n ang relasyon. Ang relasyon ay mula sa Kanya, kaya ka merong gano'n kalayaan. Di ba? Kaya ako halimbawa, nandito ko sa presidente, no? Malaya ka kasi kilala mo siya na tinatanggap ka niya. It's not about you. Kahit sino ka pa man, no? General ka man, o sino man, wala kang no? Kalayaan, lumapit sa Kanya dahil isa siyang Pangulo. Di ba? Pero kung kilala mo siya, no? At alam mo na tinatanggap ka niya, kahit meron pang PSG yan, diretso ka. Kasi tinatanggap ka niya. Hindi ba tayo yan? Amen. That's why the gospel, it's about Him. The gospel is a good news. Hello? Why it is good news? Kasi kung ano ang ginawa ng Diyos. And this good news, it's too good to be true. Ibig sabihin, too good to be true, hindi ka palipaliwala. Pero, totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kung pagkapalipaliwala, hindi supernatural yun. Natural yun, tao lang. Kapag naunawaan mo at kapalipaliwala, yun ay hindi sa Diyos, kundi yan sa tao. But if it comes from God, it is supernatural. Hindi ka palipaliwala, pero totoo. That is good news. It's not only a simple good news, but too good to be true. Amen. Amen po. Kaya yung kaugnayan natin sa Diyos ay ganun po. It's about Him. It's about His Word. It's not about you. It's not about the Word. It's not about your goodness. Hindi yung kabutihan mo. Hindi yung mali mo. It's about Him. It's about His Word. Tama po ba yun? Okay? Hindi po yung accomplishment mo at hindi yung kakulangan mo. Lord, may kulang po po. Hindi po karapat-dapat ng pagpapala mo, karapat-dapat akong ganito dahil nagkulang ako sa iyo. Hindi po ganon. It's about Him. Lord, you love me unconditionally. Ginawa mo lahat para sa akin. Tama mo ba yun? Okay? Kaya kung kapag gano'n ang ating pong relasyon sa Panginoon, kung ikaw man ay may pagkukulang, may bunga ito sa mundo. Pero sa Diyos, dahil Siya ay mapagmahal at walang kondisyon ng kanyang pag-ibig, mabuti Siya sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Sa pagkukulang mo sa mundo, sa pagkukulang mo sa pamilya mo, ikaw ay may lakas na huhugutin. That's why that is the product of faith. Yun ang produkto ng pananampalataya. Ikaw ay makagagawa ng mabuti dahil may napaghuhugutan ka ng kapangyarihan, pag-ibig, kabutihan ng Diyos, kaya makakayanan mong gumawa ng mabuti kahit ang mga tao ay hindi kanya tinatanggap. Amen mo ba? Okay? Kaya po, kapag sa ganung relasyon natin sa Panginoon, hindi ka mapapalayo sa mundo, kundi lalo kang mapalapit sa mundo. At lalo ka pong tatanggapin ng mundo. Hindi ka magiging holier than thou. Ano ibig sabihin ng holier than thou? Na parang banal ka at sila'y masama. Hindi po ganoon ang bunga ng isang magandang relasyon sa Panginoon. Alam? Kundi nag-enjoy sila sa iyo, nabibless sila sa iyo. Hindi sila nagagalit sa iyo.
Posibleng pwedeng magalit sa isang bagay, pero hindi ka lalayo sa kanila because the love of God is in you. That's why you can share it. It's not your love, it's not the phileo, it's not eros, but it is the unconditional love of God. Nakatotohanan sa iyo ng bunga ng pagkakilala sa Panginoon ay pananampalataya, at ang bunga ng pananampalataya ay prosperity, love, peace. Everything. Amen po ba? That's why the just shall live by faith. Amen po ba? Naiintindihan po natin kung anong ibig sabihin ng the just shall live by faith. Hindi yung wala ka. Hindi mo. If you live by faith, meron ka. Because faith is a reality. Alapakan natin ang Panginoon. Kaya po, yung righteousness ng Panginoon na hindi mo naman nakita, yung kapatawaran ng Panginoon na hindi mo naman nakita ang kasalanan mo, nakita mo ba ang kasalanan mo? Yung sinful nature. For the wages of sin is death. Sin, hindi po yung mga kasalanan mo, kundi kalikasan ng kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Nakita mo ba ang kalikasan ng mga kasalanan? May bunga ay kahirapan, bunga ay karamdaman, bunga ay problema, bunga ay ang bunga ay kabigatan ng buhay. Hindi natin nakita yun. But ito ay naalis na sa atin. Binigyan tayo ngayon ng buhay. Nang bunga ng buhay ni Jesus sa atin ay kapayapaan, pag-ibig, kasaganaan, kalakasan, kagalingan, everything. Oh. Amen. And we don't see that light. Nakita mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Nakita mo that you are? Nakita mo ba na righteous ka? Hindi. You see it and it is a reality because of faith. Na tinanggap mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Okay? Amen? Kaya kung Tagalog ka, sabi ni Sir Irene kanina, Tagalog siya, magsalita ka ng Tagalog. Tama mo ba? Kung English siya, magsalita ka ng English. O kaya po, ang Panginoon ay spiritual o espiritu, magsalita tayo ng spiritual at ang spiritual ay kanyang magsalita. Tama ba? Amen po ba? O, kung American ang kausap mo, lalo-lalo tayong mga Pilipino, hospitable. Yeah. I see. Hindi mo ba? Oo. Nagkakaintindihan kayo. Bakit? Kasi inabot mo siya ng lingwahe niya. Tama? Amen. Oo. Okay ba? Kaya yung citizenship sa ibang bansa, kung ano yung sistema nila, susundin mo. Tama mo ba yun? Kaya kung ano yung benefits doon sa isang bansang yon, para makuha mo yung sistema nila, hindi yung sistema mo. Tama mo ba yun? O kung English sila, French sila, Spanish sila, kaya nga meron po ngayong pupunta kayo ibang bansa, meron tinatawag na IELTS. Magtitest ka ng lingwahe nila na very slang, na very slang, that you can, so that you can adapt to the system. Di ba? Kayo ang mag-a-adjust. Ako ang mag-a-adjust para sa kanila. Tama mo yan? Amen. At kung ang relasyon mo naman ay Amerikano, siya naman ay mahal ka niya at gusto ka niya maging kaibigan, ang gagawin niya, magbababa siya naman. Di ba? Siya ay ipilitin niyang magsalita sa lingwahe mo. Di ba? Kaya kapag ang Amerikano ay nagliligaw, sasabihin niya, mahal kita. Hindi niya sasabihin, I love you. Tama mo ba yun? Hindi sasabihin niya para umawin ka niya sa sistema mo. That's why both relationship o both people, they are submitting to one another. Kaya nga malinaw sa Bible in Ephesians chapter 5, submit to one another. Kaya hindi lang babae nagpapasubmit, kundi lalaki din nagpapasubmit.
ikaw pagkasal rin nila babay. Ha? Oh, what I mean is this, gawin ng role ng lalaki at gawin ng role ng babae. Kaya, kung Amerikano system mo, mag-Amerikano ako. I need to submit to his language, to her language. Tama? Hello, nandiyan ba tayo? At siya naman, na nagmamahal sa akin, magpapasabit siya sa akin sa pamamagitan siya ay magsasalita ng Pilipino. Amen mo ba? Okay mo ba? Nandiyan ba tayo? Oh. Kaya ang Panginoon, Espiritu siya para tayo iligtas, i-win, siya ay nagkatawang tao. Nagpakababa, sabi ng Bible. Amen. Espiritu siya, hindi siya pwedeng kumugnay sa atin. Dahil tayo naman. Kaya naman, siya'y naging laman para makasalamuhan natin ang Diyos para abutin ka dahil ikaw ay laman. Kaya naman tayo magpasakop sa Diyos sa mamagitan ng kanyang lingwahe sa spiritual upang sa ganoon makamit natin kung ano ang nililoob ng plano ng Diyos. Kaya kapag nagpas ka ng sistema o requirements, no, ng batas ng ibang bansa, kung ano yung benepisyo ng isang local, halimbawa, Amerikano, kaya Canadian, local, kung ano yung benepisyo niya, dahil ikaw ay sumunod sa sistema, kahit hindi ka Canadian, Pilipino ka, pero dahil sumunod ka, lahat ng benepisyo ng isang local ay mararanasan. Amen? Okay? Kaya tinrabaho ng mga ninuno nila kung bakit sila umunlad. Hindi mo tinrabaho yun. Wala kang ginawa. Hindi ka nakipaglaban sa Canada, hindi ka nakipaglaban sa Amerika. No? Pero lahat ng benepisyo ng Amerikano ay makukuha mo kahit ikaw ay Pilipino. Dahil ikaw ay naging American citizen na sumunod sa sistema ng Amerikano. Amen! Hallelujah! Ganun po, lahat ng ginawa ni Jesus at lahat ng anak ni Jesus na siyang natatanging anak, but you are now adopted son of God. Kaya kung titignan natin, simple lang, pinahirap ng tao na sinunod ang nilang ng Diyan. Kaya po kay Boaz, na si Ruth ay walang-wala. Si Ruth ay isang hentil. Pero, sa kanyang kawalan, liligtas siya ni Boaz na kumakatawan kay Jesus. Okay ba? Amen? Oh. Hindi dahil Hudyo si Ruth, hindi dahil masipag si Ruth, hindi, dahil mahal ni Boaz si Ruth. At kaya, pumayag si Ruth, hindi dahil masipag siya, babae siya, no? Hindi po, dahil sa pag-ibig ni Boaz, kaya pumayag si Ruth. It is about God. It's about His love. My dear brothers and sisters. Amen? The gospel is the power unto salvation. Amen? Ang mabuting balita, ang salita ng Panginoon. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Sa mundo, may hirapan tayo. Pero kapag kilala natin ang Panginoon, ililigtas tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya sasabihin natin sa mundo, it's not about your success, it is about the love of God. Mabuti kasi ang Diyos. Hindi dahil sa bahay mo, kaya mabuti ang Diyos. Hindi. Mabuti ang Diyos, kaya may bahay ka. Walang ipagkakaiba ko yun. Tama mo ba yan? Amen? Amen? Hindi yung kaya kami misis dahil sa bahay mo. Hindi. Dahil sa misis mo, kaya kami bahay. Yun, walang ipagkakaiba. Kapag dahil sa bahay mo, kaya kami misis, katulong ang kinuha mo. Hindi misis. Katulong. Kaya po, kapag sinasabi natin sa mga mahal natin, kaibigan natin, hindi yung servisyo niya, hindi yung binigay niya, mabait siya, tapat siya,
No? Honest siya. Hindi yung, titigla ako ng kape, bilhin ako ng chocolate. Kaya kapag wala ng chocolate, wala ng kape, hindi na kita mahal. Ganun ang nangyari sa atin. Nasaan ang Diyos? God is faithful and God is good always. Amen. Alam ko natin.